Magandang araw po mga ka-curious. Muli ay may kakaibang kwento na naman akong ibabahagi sa inyo. Ibabahagi ko ang kwento ng kasong gumulat at nagbigay ng takot sa buong mamamayan ng Jersey Island. Ito ay ang kwento ng notorious na kriminal na tinaguriang The Masked Beast of Jersey, na naghasik ng kasamaan noong 1957 hanggang 1971. Ang taong ito ay literal na halimaw. Dahil nakababahala ang paraan ng krimen nito, nagsusuot ito na nakakatakot na maskara at wristband na gawa pa sa kuko ng tao. At ang mas nakababahala ay inaatake pa ang mga biktima sa loob mismo ng mga tahanan nila. Kaya sa panahong ito, ang buong mamamayan ng Jersey ay namulat sa takot na baka isang gabi ay sila na naman ang bibiktimahin ng tinaguriang Masked Beast of Jersey. Masyadong mautak ang taong ito, kaya mahigit isang dekada ring naghasik siya ng kasamaan sa buong isla. Sa kasong ito ay may isang inosenteng tao pa ang mapagbibintangan. Ngunit ang mas nagpagulat sa lahat ay nang malaman na nila kung sino ang taong nasa likod na nakakatakot na maskara. Kaya tara, alamin natin kung sino ang taong ito at kung papaano siya natuntun ng mga otoridad. Ang Isle of Jersey ay ang pinakamalaking isla sa lahat ng British Channel Islands. Ito ay matatagpuan sa gitna ng France at England. Kaya ang pangunahing lingwahe dito ay French at English. Mailalarawan din ang islang ito noon na tahimik at payapa. Nabibilang ito sa mga isla na may lowest crime rate. Kung may krimen man, ito ay ilan lang na pagnanakaw o di kaya ay mga violations. Kaya masasabi ng mga residente ay napakaligtas daw nito na tirhan. Ngunit ang record na ito ay magbabago nang dahil lang sa isang ordinaryong mamamayan na di kalaunan ay binansagang Masked Beast of Jersey. Nagsimula ang kasamaan nito noong 1957. Buwan ng Nobyembre sa taong ito, isang babaeng nurse ay naghihintay ng masasakyang bus. At dahil gabi na rin, kaya mag-isa na lang siya sa kanyang kinatatayuan. Ngunit lingid sa kaalaman niya na may isang misteryosong taong papalapit sa kanya sa may likuran, hanggang sa inatake siya nito. Tinalian ng lubid ang kanyang liig at siya ay hinila at dinala sa bakanting taniman. At dito, ang nurse ay ilang beses na bog at ginalaw ng misteryosong tao. Pagkatapos nito ay iniwan na mag-isa ang sugatang biktima. Sa kabutihang palad ay may nakakita sa nurse at nadala ito sa ospital kung saan kinailangan natahiin ang kanyang mga sugat. Ayon sa salaysay ng nurse sa mga pulis, ay hindi niya nakita ang mukha ng kanyang attacker dahil nakabalot ito ng scarf. Ngunit ang hindi daw niya malilimutan ay ang boses nito. Kakaiba daw ang Irish accent ng kanyang attacker na para bang hindi kabisado nito o di kaya ay parang pineke ang pagbigas ng lingwaheng Irish. Para siguro ay mapagtakpan ang totoong boses nito. Ang sumunod na insidente ay noong March at July 1958. Sunod-sunod na lang ang pag-atake ng dalawang kababaihan na pareho ding naghihintay ng masasakyan papauwi. Salaysay pa nila sa mga pulis ay ginamitan sila ng lubid at saka hinila sa tagong lote at doon ay pinagtalahan. Kaya sigurado na ang mga pulis na iisang tao lang ang salarin dahil sa magkatulad ang proseso o pattern ng paggawa sa krimen. At malaki ang posibilidad na residente lang ng Jersey Island ang kanilang tinutugis. Sa taong 1959 ay may pang-apat na namang inatake ng misteryosong tao. Sa kabutihang palad, ang babaeng ito ay nakapanglaban sa kanyang attacker at napigilan niya ito sa masamang binabalak. Nagresulta na tumakbo ang kanyang attacker papalayo. Wala pa rin nakuhang matibay na lead ang mga officers, maliban sa statement ng 4 na mga survivors. Nang umatake daw sa kanila ay may peking Irish accent at may matinding amoy. Ngunit mas lalo lang na mahirapan ang mga pulis sa pagtugi sa taong ito. Dahil sa simula ng 1960s ay binago na naman nito ang kanyang estratehiya. Kung noon ay nambibiktima siya sa pampublikong lugar, sa taong ito ay siya na ang papasok sa mismong tahanan ng kanyang bibiktimahin. Valentine's Day taong 1960
Isang 12 taong gulang na lalaki ang natutulog sa kanyang kwarto. Bigla na lang itong nagising nang maramdaman niyang may nakataong flashlight sa kanyang mukha at isang tao ang nakatayo sa kanyang gilid. Hindi na nakapanglaban pa ang bata dahil bigla na lang tinalian ng lubid ang kanyang leeg. Dinala siya sa Tagum Lote at dito ang bata ay pinagtalahan ng kanyang attacker. Pagkatapos itong nangyari, ang bata ay sinauli ng kanyang attacker sa labas ng bahay at tumakas na ito. At muli ay wala ding nakuha ang mga investigador na lead na makakapagtukoy kung sino ang salarin. Ngunit nasundan pa ito ng pag-atake. Ito ay nangyari noong March 1960. Isang 20 taong gulang na babae ang naghintay sa bus stop. Ngunit dahil wala pang bus, kaya sumakay na lang siya sa lalaking nagpakilalang doktor. Ngunit nang nasa loob na siya ng kotse, ay bigla na lang nitong pinuluputan ang kanyang leeg ng lubid at dinala sa tagong lugar. Nakapanlaban pa ang dalaga. Sa kasamaang palad ay nagtagumpay ang kanyang attacker na siya ay pagtalahan. Pagkatapos ay tumakas na din ito. Ngunit hindi lang dito matatapos ang kalbaryo ng mamamayan ng Jersey. Dahil may sunod-sunod na namang magiging biktima. Isang 43 taong gulang na ginang at ang 14 na taong gulang niyang anak ang naninirahan sa cabin malayo sa syudad ng Jersey Island. Madaling araw ay pinasok ang mag-ina ng estranghero. Nakapanlaban pa ang ina, kaya nakatakbo din ito sa kapitbahay na farmhouse para doon ay humingi ng tulong at tawagan ang mga pulis. Ang pag-aakala ng ginang ay nakatakas din ang kanyang anak at nakalayo na ang attacker. Sa kasamaang palad, nang bumalik siya sa cabin, ay nabutan na lang dito ang kanyang anak. Ngunit ang nakakasuklam ay obvious itong pinagtalahan ng kanyang attacker. Malala ang kondisyon nito, kaya agad itong isinugod sa ospital. At katulad sa mga nagdaang biktima, ay hindi rin nila nakita ang mukha ng kanilang attacker. Ang Jersey Island ay nagmistulan ng hunting ground ng misteryosong kriminal. Mas tumindi lang ang takot ng mamamayan dahil hindi na sila ligtas pa sa labas at lalong-lalo na sa loob mismo ng kanilang matahanan. Sa sumunod pa ng mga buwan, ay muli na namang binago ng taong ito ang kanyang estratehiya. Pumapasok pa rin siya sa mga tahanan, ngunit sa pagkakataong ito ay isusuot na niya sa unang pagkakataon ang kanyang crime costume. Isang gabi, ang 14 na taong dalaga ay nagising dahil sa nakatuong flashlight sa kanyang mukha at nagulat na lang siya nang nakita sa dulo ang nakatayong taong animoy halimaw dahil sa suot nitong maskara. Sa takot ng dalaga, siya ay napasigaw ng malakas. Kaya dahil dito, hindi na siya nagawang atakihin pa ng nakamaskara. Tumakas na ito bago pa man abutan ng kapamilya ng dalaga. Sa investigasyon ay sinalaysay naman ng dalaga ang mga nakita niya. Isang nakakakilabot na maskara, maiksi at magulong wig, nakasuot ng trench coat at may matutulis na wristband. Ang estratehiyang ito ay pinagpatuloy pa ng nakamaskara. July 1960 hanggang 1961 ay nambiktima siya ng 4 na mga bata, edad 8 hanggang 10. Ang mga batang ito ay pareho din niyang kinuha mismo sa mga tahanan nila. Dinala sa tagong lugar at doon ay kanyang nilatangan. Pinili niyang hindi tapusin ang lahat ng kanyang mga biktima, hindi dahil sa awa, kundi para ang mga ito ay makapagbigay mismo sa mga pulis ng clue dahil gusto niyang may thrill ang pagtugis sa kanya. Dahil hindi pa rin lutas ang mga kaso ng mga kababaihan at mga batang biktima, ang Jersey Police ay humingi na ng tulong sa Scotland Police para matugis na ang masked beast. At simula nito ay mahigit 1,000 ng mamamayan ang sumailalim sa police interrogation. Pero wala sa mga ito ang kahinahinala. Sa patuloy na investigasyon ay may isang inosenteng tao naman ang mapagbibintangan nila. Ito ay ang lalaking si Alphonse. Pinagdududahan siya dahil lumalabas din siya sa gabi at nagsusuot ng jacket. Sa investigasyon ng mga pulis ay napatunayan naman nilang inosente si Alphonse. Ngunit, iginiit pa rin ng mga residente na si Alphonse talaga ang responsable. Dahil sa takot nila na may mabibiktima pa, ang kawawang matanda ay tinamay nila. Umabot pa sa punto na sinilaban ng mga residente ang tahanan ni Alphonse.
Dahil sa takot ng matanda na baka siya ay tapusin nila, kaya napilitan na lang siyang lisanin ang Jersey Island. Pagkatapos nito ay wala nang mga pag-atake pa. Kaya inakala talaga ng karamihan na si Alphonse talaga ang responsable sa mga krimen. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na aatake na namang muli ang totoong masked beast. April 1963 ay inatake na nakamaskara ang 9 na taong gulang na batang lalaki. Kaya labis na lang ang pagsisisi ng mga residente sa malupit na pagtrato nila noon kay Alphonse. Buwan ng Nobyembre sa taon ding ito ay nabiktima din ang 11 taong gulang na batang lalaki. At nasundan pa ito ng 2 pang pag-atake. Ito ay sa 10 taong gulang na batang babae at 16 na taong gulang na binatilyo. Sa taong 1965 ay may natanggap namang liham ang mga pulis mula sa mismong masked beast. Laman ng liham ay nangungutya ito sa mga pulis dahil sa pagiging mahina nila sa pagtugi sa kanya. Ayon pa nito ay hindi daw siya titigil sa kanyang mga ginagawa dahil gusto pa niyang gumawa ng pinaka-perpektong krimen. At sa taong 1966 ay tinutuo nga ng nakamaskara ang laman ng kanyang liham. Nakapambiktima na naman itong muli. Ito ay sa 15 taong gulang na dalaga. Pagkatapos nito ay hindi na nagparamdam pang muli ang masked beast. Akala ng mga investigador na ito ay pumanaw na. Ngunit bigla na lang itong lumitaw noong 1970. Buwan ng Agosto sa taong ito ay isang 13 taong gulang na mga lalaki ang kanyang biniktima. At katulad sa mga nagdaan niyang mga biktima, ay isinauli din niya ito sa labas ng bahay pagkatapos niyang pagsawahan. Mahigit 1 dekada na rin ang pananakot ng masked beast sa Jersey Island. Pero may hangganan din ito. July 10, 1971, 2 police officers ang nagsagawa ng night patrol sa isla. Malapit sa may traffic light ay nagulat na lang sila nang may biglang tumakbong mabilis na kotse, kaya hinabol nila ito. Ngunit sa dulo ay nakrash naman ang kotseng sinundan nila. Nagawa pang tumakbo ng taong sakay nito, pero agad nila itong nahuli. Ngunit nagulat na lang sila na hindi pala ordinaryong violators lang ang kanilang nahuli. Nakasuot ito ng trench coat, may matinding amoy, at may suot na matutulis na wristband na gawa sa malalaking kuko. Ngunit ang mas nagpagulat sa kanila ay nang makuha na nila mula dito ang isang flashlight, magulong wig at nakakakilabot na maskara na gawa sa rubber. Nagkataon pala na ang kanilang nahuli ay ang nag-iisang masked beast of Jersey. Ito ay ang lalaking nagngangalang Edward Painel, 47 taong gulang, at isang home builder. Pamilyadong lalaki at may isang biological na babaeng anak at 2 stepchildren. Malakas pa nitong itinanggi ang paratang na siya ang masked beast. Ayon pa nito, kaya daw siya nag-costume ay papunta daw siya sa orgy o party ng mga kulto. Kaya inimbestigahan na rin ng mga officers ang bahay nito. At dito ay may nahanap naman silang hidden room. At ang nakakagulat ay napuno pa ang dingding sa mga nakapaskil na mga photographs. Ito ay mga bahay ng mga biktima ng masked beast. Maliban dito ay may mga jacket pa o trench coat, klase-klaseng mga wigs at rubber masks. Kaya sigurado ang mga pulis na pinaplano palang mabuti ni Edward ang kanyang pag-atake. Dahil na rin sa pagiging handyman niya, ay alam niya rin ang mga pasikot-sikot sa loob ng mga bahay. November 1971 ay nagsimula ang paglilitis ni Edward at napatunayan siyang guilty at nakonbikto lang sa 13 counts of assault at 2 pang kaso. Pinarusahan naman siya ng 30 taong pagkabilanggo. Ngunit nakalaya din siya noong 1991 kahit hindi pa umabot ng 30 taon ang kanyang serbisyo dahil sa umano'y good behavior niya sa loob ng kulungan. Subalit noong 1994 si Edward Painel ay pumanaw dahil sa heart attack. At dito po natatapos ang kwento natin sa The Masked Beast of Jersey. Hanggang dito lamang mga ka-curious, maraming salamat sa panonood at pakikinig.